ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ngayon ay pasasalamat sa Apalit Pampanga Convention Center. Halina at atin ang panoorin. Napakaganda. Kasi nga po, nalalaman namin, ako man sa umpisa, akala ko ang ipanganganak, itong sa bautismo, itong ating katawan. Pero hindi po pala ganon. Kaya lang itong katawan ay nakikitang inilulubog kasi ang kailangan talagang ilubog na bautismohan, yung nasa loob, ay nasa loob nitong katawan. So, kumbaga, naisip ko po, kailangan siyang kasama. Pero ang talagang intensyon ng bautismo po pala, dahil ito ay panganganak na muli, yung entity o parang isang personalidad na nasa loob nitong katawan. Kaya, hindi ang talagang binabautismohan po pala, itong katawang itong may kasiraan. Kasi hindi naman ito makapapasok sa kaharian ng langit. Ang ipanganganak, ang manganganak, espiritu, papaanong ipanganganak ay laman. Salamat po sa Diyos, kapatid Nelly. Napakaganda po nito. At masaya kaming ito na ituro po sa amin ninyo. Ang tinatanong ko kay Sis Luz, kung may natutunan siya. Ang kasagot-sagot ni Sis Luz, yung hindi niya natutunan. Kasi Feli, parang na-overwhelm po ako. Natutuhan ko po, naintindihan ko yung takbo ng pinapaliwanag ni Brad Daniel. Parang excited lang ako. Ganun po. Naintindihan ko yung sinasabi niya. Kasi ipapanganak nga itong laman. Ito, pag binautismohan tayo, ang binabautismohan, itong laman. Parang ang lumalabas nga po, sa dati, ito ipapanganak, itong laman, pero ipapanganak ka sa espiritu. Pero laman nga yung binautismohan sa tubig na may salita. Lalabas nga po, sabi ni kapatid Daniel, dapat magkaterno. Kung ipinanganak ng laman, laman nga. Ipinanganak ng espiritu nga. Pero ang binautismohan, laman pa rin. So, yun po. Kaya, parang excited ako, Brad Eli, dun sa tanong ko po Ano po ba? Balik muna tayo sandali. Opo. Ang unang taong sinabihan nito ni Kristo, si Nicodemo, di ba? Opo. Na como si Nicodemo naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay sa Diyos, ini-introduce niya kay Nicodemo para maging sa Diyos din siya. Ano? Nakita mo ba yung punto ng kapatid na Daniel kanina? Sa 3:3, basahin mo nga ang 3:3. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Diyan, hindi siya makakakita. Diba? Opo. 3:5. Sumagot si Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos.
diyan naman makakapasok. Opo. E de kumpleto, makita at makapasok. Na-note mo yon kapatid na Danny? Opo, kapatid na Eli, napansin po namin yon na ito pong nasa 3, pagkakita. Yun namang nasa 5, pagkapasok. Kasi proseso yan. Una, dapat mo munang makita ang kaharian ng Diyos. Para makita mo, hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian. Makikita mo pag naghanap ka, di ba? Dito sa lupa, pag hinanap mo ang kaharian ng Diyos, makikita mo. Yun ang unang sinabi ni Kristo. Malibang ang tao, ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So, ang una, dapat makita mo. Pag naipanganak ang muli ngayon, valid naman na makapasok ka sa kaharian ng Diyos, sa langit. Kasi yung makikita mong kaharian dito sa lupa Di ba may extension ng kaharian ng Diyos sa langit sa lupa? Dumating nawa ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Kaya yung kaharian ng Diyos sa langit, may extension sa lupa, na yun na nga ang jurisdiction ng iglesia. Pag nakita mo yung kaharian ng Diyos sa lupa, dadating ang araw, pagka ipinanganak kang muli, makakapasok ka pa sa kaharian ng Diyos sa langit. Nakuha mo, Brad Roland? Opo, kapatid na Eli, may proseso po talaga ang kaharian ng Diyos para ito ay marating ng tao. Unang-una po, may extension ng kaharian ng Diyos po dito sa lupa, kapatid na Eli, na dapat makita muna yon, sabi niya kay Nicodemo. At pagka nakita mo na yung kaharian ng Diyos dahil nandiyan na nga, pinahahanap na nga po, hindi pwedeng ipahanap ng wala pa. Pero pag nakita mo na yon, nasumpungan mo na yon, ang susunod pong proseso, kapatid na Eli, ay yung pagpasok na sa kaharian ng Diyos. At yun po magaganap, kapatid na Eli, sa panganak na muli at sa panganak ng tubig at ng Espiritu, kapatid na Eli. Ito na yon, nakuha nyo yon, kapatid na Danny. Opo, kapatid na Eli. Ikaw, Sis Luz. Opo, awa ng Diyos na intindihan po namin na yung Dalawa ang benepisyo ng pagkapanganak na muli, yung tunay na pagkapanganak na muli. Una, makita mo ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Tapos, ang isang benepisyo, pagkatapos na makita mo ang kaharian ng Diyos sa lupa, makapasok ka naman sa kaharian ng Diyos sa langit. Amen. Opo. At yan nagaganap sa pamamagitan ng bautismo. Opo. Na ang bautismo, ang binabautismuhan, ang ating buong pagkatao, pero ang totoong importansya ng bautismo na pagkapanganak na muli ay yung pagkataong loob na nasa atin. Opo. Ngayon, mayroong mga tao na bandang huli naiwawala yung naiwawala yung pagkataong loob. Bakit po, Brad Eli? Napabayaan, umabuso, lumabag, yung tao na yon hindi na worthy para manatili sa kanya yung nasa kanya, yung nasa loob niya. Kaya nga mayroong mayroong pagtatakwil na sinasabi ang Diyos sa Biblia.
Basahin mo yung 13:5 ng ikalawang Korinto. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesu Kristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Ayun, merong pagtatakwil, kahit nasa iglesia ka na, kung hindi ka nananatili sa pananampalataya, pwede kang itakwil. Kaya sabi ni San Pablo sa mga Kristiyano nung una, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Di nyo ba alam na si Yesu Kristo nasa inyo? Maliban na kung kayo'y itinakwil na. Kaya mayroong pagtatakwil eh. Kahit na nasa iyo na si Yesu Kristo, naging kay Kristo ka na dahil sumampalataya ka, pero much later, kung hindi ka mag-iingat, itatakwil ka. Tama ba yun? Sis Luz? Tama po. Kasi nabago itong aking sa ipinasok mong agad na duda eh. Nabago itong flow ng ng dapat kong ipaliwanag eh. Hindi kasi dapat gano'n na. Ang tinatanong ko yung natutunan mo, ang tinanong mo hindi mo natutunan. Kaya lalawak na malawak ito ngayon. Ngayon, ang ating natutunan, ang katawan hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Opo. Basahin mo uli ang 3 hanggang 5. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Kaya maliban ang tao'y ipanganak na muli, hindi makakita ng kaharian ng Diyos. Nung magtanong si Nicodemo, paano yun? Matanda na. Kasi siya matanda na nung panahon na yon. Nagtanong siya, ang first concern niya, gusto niyang makapasok sa kaharian ng Diyos eh. Gusto niyang makita. Kaya nagtanong siya, paano yan kung matanda na? Ibig niya sabihin nun siya. Nakuha mo yung punto na yon? Opo, matanda na po kasi siya, kaya inaalala First niya. concern, ang first concern niya, Brad Danny, yung kanyang sarili kasi siya ang kausap ni Kristo eh. Nakukuha niyo ba yung punto na yon? Yung mga ganong punto, mahalaga yun sa pag-aaral ng karunungan eh. Na, nung sabihin niya, paano makakapasok, paano maipapanganak na muli ang tao kung matanda na? Kaya niya ganun ang tanong niya, yung construction ng tanong niya is referring sa kanyang sarili unang-una yon. It can be general, but siya ang unang-unang concern niya, yung kanyang sarili. Matanda na kasi siya eh. No? Nakuha niyo yon? Opo, awa ng Diyos, naintindihan po namin. Kaya Ngayon, sumagot si Kristo, malibang ang tao'y ipanganak na muli ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi ng Biblia. So, ang makakapasok, yung maipanganak ng tubig at Espiritu. Tama, Dadani? Opo, tama po. Hindi naman yung laman ang papasok sa kaharian ng Diyos. Oo nga po. Dahil hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang laman at dugo. Nung mga unang panahon, hindi natin ito nare-realize ng ganito. Salamat sa Diyos, dumadating yung panahon na yung matagal na nating binabasang Biblia, nagkakaroon tayo ng, kumbaga, meron tayong improvement. Ang pagkaunawa, ang liwanag, lalong tumitindi. Gaya nung sinasabi sa kawikaan, ang lakad ng matuwid, parang maningning na liwanag, maliyam na liwanag,
Basahin mo nga yung 4:18. Ngunit ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag na sumisilang ng higit at higit sa sakdal na araw. Ayon, ang tunay na lingkod ng Diyos, habang tumatagal, mas maliwanag ng mas maliwanag ang kanyang paglakad. Brought about ng salita ng Diyos na mas lumiliwanag ng mas lumiliwanag. Hindi kagaya ng Katoliko, nagising kang gano'n, hanggang doon ka na lang. Walang improvement ang Katoliko eh. Ang Katoliko, paatras pa nga eh. Walang nararagdag na unawa, kundi paatras pa ng paatras. Gaya ng ibang mga reliyon, tumanda ng 100 taon, gaya ng Iglesia ni Manalo, hanggang doon na lang sila. Na huling sugo si Manalo, si Kristo tao. Hanggang doon na lang, wala nang pagbabago yon. Pero sa tunay na samahang sa Diyos, mayroong sumisilang na liwanag na higit at higit pataas na pataas ang antas ng liwanag. Gaya nitong ating tinatalakay ngayon, kapatid na Dani. Nung araw, pag sinabing ang tao ipapanganak na muli, akala natin, itong katawan na ito, para makapasok sa kaharian ng Diyos. Meron na tayong istopil agad meron na tayo agad na pinipigil na agad tayo dun sa paniniwalang ganun Kung napansin lang natin agad yung kay Pablo na sinasabi ko sa inyong isang hiwaga, sabi niya dun sa 52, ang laman at dugo sa 50, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So, alin ang papasok sa kaharian ng Diyos pagka nakaipanganak na muli? Alin ang papasok? Hindi yung laman at dugo. May ibang papasok sa kaharian ng Diyos pagka maipanganak na muli. Anong tawag doon si Brandani? Malibang ang tao'y ipanganak na muli. Tao din po. Ang tao ang papasok. At ang tao, hindi yung katawan natin. Amen po. Yung tao Nung sabihin ng Diyos sa Henesis, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, hindi ang ibig niyang sabihin sa kanyang budhi at sa kanyang kaisipan, yung laman. No? Opo. Tunod ka, kapatid na Dani. Amen po. Ganun po pala ang ibig sabihin nun. Ang orihinal na tao na ayon sa larawan ng Diyos, hindi yung kanyang katawang laman. Yung katawang laman na pinorma ng Diyos sa alabok, doon niya ilalagay yung tao na kanyang nilalang. Nakasunod ka, kapatid na Luz. Opo, ganun po, Brad Eli. Yung ipinormal Pinahirap mo kasi itong aking gagawin Kaya humanda ka ng abutin ng alas 12 ngayon ng gabi. Ayan. Ngayon, understood na ang tao, ang papasok sa kaharian ng Diyos, tao. No? Opo. Malibang ang tao ipanganak na muli, hindi siya papasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan maipanganak na muli ang tao para makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ang tao na ipapanganak na muli, yung sinasabi ni Pedro sa 3 na binasa ng kapatid na Daniel sa 4. Basahin natin ngayon, kapatid na Luz. Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Ayon, meron palang tinatawag na pagkataong natatago sa puso. Na ang tawag naman ni Pablo ron sa 4:16 ng 2 Korinto, Kaya nga, hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina,
Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Ayun, meron palang dalawa tayong pagkatao. Pagkataong labas at pagkataong loob. Taong labas, taong loob. Ngayon, mamili ka ngayon. Alin ngayon dyan ang ipapanganak na muli o babautismuhan para makapasok sa kaharian ng Diyos? Yung pagkataon labas o yung pagkataon loob? Hindi yung pagkataon labas kasi ang laman at dugo hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Maliwanag ba, kapatid na Dani? Opo, amin po. Maliwanag na maliwanag po. Ano? Na yun pong ating pagkataong labas, hindi yun eh. Dahil yun nga po, yun sabi nyo po, stop na tayo doon, stopel na doon sa salita ni San Pablo na ang laman at dugo hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Akala po namin, tao na ito. Pero hindi pala. Meron palang tinutukoy na tao na mula pa ng lalangin ng Diyos ang tao sa Genesis, ang nasa isip na talaga niya, yung pagkatao na nasa loob nitong katawang ito, na doon po kami nawindang. Ngayon po, itong pagkataong itong nasa loob, ito po ay ipanganganak na muli para makapasok na doon sa kaharian ng Diyos. Kasi, yun ang babautismuhan eh. Pag nabautismuhan na, yun po, magkakaroon siya ng chance kung hindi niya maiwawala noong katawang, nung tinatahanan niya, makapapasok. Yung pagkataong loob na yun, ang tawag po naman ni Pablo doon, pagkataong loob, ang tawag naman ni San Pedro, yun ay pagkataong natatago sa puso. Magkaugnay po sila. Iisa pala ang tinutukoy nun. Kapatid na Eli, ganun po. Siyempre, magkapareho ng aral si Pedro at si Pablo. Kaya yung sinasabi ni Pedro, sinasabi ni Pablo, pag iisa lang yon, yung pagkataong natatago sa puso na sinabi ni Pedro, yun din yung pagkataong loob na sinasabi naman ni Pablo sa Korinto. Ang katunayang magkaisa sila ng sinasabi, basahin mo yung 3:15 ng unang Pedro. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Nagaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay. Sabi, gayon din naman sa lahat ng sulat ni Pablo, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito. Kung ano yung sinasabi ni Pedro, sinasabi rin ni Pablo sa kanyang mga sulat. Nakuha mo yon, Dani? Opo, opo. Sige, para alam kung nakuha mo, paano, hindi ayoko ng opo lang eh. Yun pong sinasabi, hindi po kasi madaling maunawaan yung mga terminolohiya sa sulat po sa kasulatan, gaya nung sinulat po ni San Pablo, mga hindi madaling maintindihan. Kaya nagpaliwanag ngayon si San Pedro. Ang sabi niya po doon sa 15, ay ariin ang wika natin na ang pagpapahinod. Doon sa 16 na tayo. Gayon din naman sa kanyang mga sulat, yung sulat po ni San Pablo ay sinasalita ang mga bagay na ito, yung sinasabi naman niya. Ang punto ron yun. Sa lahat ng sulat ni Pablo, sinasalita ang mga bagay na ito. Alin yung bagay na ito? Yung mga sinasabi ni Pedro. Amen po. Na ang pagpapahinuhod ng Diyos, pagliligtas. Di ba? Amen. Aral ni Pedro, sinasabi niya na ito sinasabi rin ito ni Pablo. Ang pagkakaiba lang, dahil binigyan siya ng mas malaking karunungan, may mga sulat na sinasabi siya, mahirap unawain. Naintindihan mo? Amen. Opo. Mahirap lang unawain yung kay Pablo. Amen. Pero, yung sinasabi ni Pablo, yun din ang sinasabi ni Pedro. Amen. Kaya, kay Pedro, pagkataong natatago sa puso ang sagot, ang sabi niya, kay Pablo naman, pagkataong loob. Ngayon, yung pagkataong loob na yun,
kailangan yon, yung pagkatao na yon, maipanganak na muli para makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi yung pagkataong nasa laman natin. Kasi ang laman at dugo hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. O, nakasunod ka, kapatid na Luz. Opo, awa ng Diyos, Brother Eli. Yung pagkataong loob na yon na nasa atin, na ating laman, yun ang dapat na maipanganak na muli para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. At pagka iyon ay naipanganak na muli, yung pagkataong loob na yon, lalaki pa ng isang espiritong ipapanganak sa bautismo. Opo. Yung pagkataong loob na nasa pagkataong katawan natin na laman, pag ipinanganak tayo sa bautismo, may ipapanganak na isa namang espiritu na ilalakip doon, magjo-join silang dalawa. Ganun po. Oo. Espiritu kasi yung pagkataong loob na ginawa sa larawan ng Diyos kasi ang Diyos ay espiritu. Kaya yung ginawa niyang tao na inilagay niya doon sa loob ng laman ni Adan, espiritu yon. Ngayon, pagka ibinautismohan ka, panganganak kang muli, yung pagkataong loob na yon na espiritu, bibigyan ng kalakip na espiritu. Lalakipan nyo ng espiritu ng Diyos. Roma 8:15. Natin hanggang 16. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Pagka nabigyan ka na ng espiritu ng pagkukupkop o spirit of adoption, sasama dun sa espiritu mo yon na pagkataong loob, magiging anak ka na ng Diyos. Amen. O mo, kapatid na Dani? Amen po, kapatid na Eli. Yun po palang espiritu na yon na pagkataong loob ang tawag o pagkataong natatago sa puso. Pag yun po ay ipinanganak na, nabautismuhan na, pinanganak na muli, yun po ay lalakipan ng isang espiritong galing sa Diyos o espiritu ng Diyos. Ang tawag po ni San Pablo, espiritu ng pagkukupkop. Kasi nga, espiritu yung ipinanganak bibigyan siya o lalakipan siya ng espiritu rin para magka-jive nga po, kapatid na Eli. Kasi naisip ko nga, para yung pagkataong loob na yon ma-portalize, mapatibay Amen. sa pamamagitan ng espiritu na ipagkakaloob. Alam nyo, dito nagkakamali ang marami kasi. Basahin mo nga yung 51 Gs ng awit, Sis Luz. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong banal na espiritu sa akin. Huwag mong bawiin yung banal na espiritu mo sa akin, sabi ni David. Merong salin, huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Pag nabasa yung santong espiritu, ang ating paniwala agad na iisip, yung Espiritu Santo. Hindi. May banal na espiritong galing sa Diyos na ibinabahagi sa atin. Hindi eksaktong mismo yung Espiritu Santo. Kinig ka, Brother Dani? ganun po pala. Opo, kapatid na Eli. Ganun din po ang nasa isip ko. Yung salin na yan, dun sa ordinaryong saling ginagamit po natin. Santong Espiritu. Akala ko, yung Espiritu Santo na. Hindi po pala, kundi inilagay lang na Santong Espiritu, Espiritong banal kasi galing sa Diyos. Pero hindi po necessary pala na yun yung Espiritu Santo. Kaya nga siya ay ama ng mga espiritu Meron siyang napakaraming espiritu
na bawat isang lingkod niya, binibigyan niya ng isang banal na espiritu para ilakip dun sa ating espiritu ng pagkatao na siyang pagkataong loob para tayo kanyang mapatibay. Nakasakay ka, kapatid na Roland? Opo, kapatid na Eli, na yung pong espiritu, banal na espiritu na inilalakip ng Diyos sa bautismo o sa panganak na muli, doon sa pagkataong loob, yun po ay patitibayin at magpapatotoo na tayo'y mga anak ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na yung Santong Espiritu na sinasabi po ni David na wag babawiin sa kanya, yun po yung Espiritu Santo na isinugo po ng Diyos sa lupa na magtuturo, magpapaalaala. Dahil Iba ang being noon. May sariling being ang Espiritu Santo. Pag nabautismuhan ka, tatanggap ka ng kaloob ng Espiritu Santo. Ang kaloob ng Espiritu Santo, yung Spirit of Adoption o yung Espiritu ng pagkukupkop. Bawat isa sa atin meron nun. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos, Brad Eli, naintindihan po namin na yung sinabi ni David na yon na wag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin, doon sa salin na yon, hindi po ang tinutukoy doon ay yung Holy Spirit o yung Espiritu Santo. Ang tinutukoy niya dito, yung With Espiritu... the knowledge, Opo. sa kaalamang ang Espiritong galing sa Diyos ay banal, at ang Diyos ay ama ng mga espiritu. Ibig sabihin, marami siyang espiritu. Yun ang sinasabi sa Malakyas. Hindi ba siya'y gumawa ng isa? Bagaman siya'y may labis na espiritu, sabi dun sa Malakyas. Ang Diyos maraming espiritu, kaya nga tawag sa Kanya, Ama ng mga espiritu. 12:9. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Ang ama ng mga espiritu. Bawat isang lingkod niya, binibigyan niya ng espiritu. Na banal na espiritong galing sa kanya, hindi mismo yung Espiritu Santo. Hindi yon. Ang Espiritu Santo may sarili niyang kalagayan, entity. Meron siyang sariling kalagayan. Yung Espiritu Santo na yon, yun ang nagkakaloob naman, kumbaga, ng mga espiritu sa mga binabautismohan. Kaya nga, magsisi kayo, magbautismo kayo, tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo, magkakaloob ng Espiritu sa mga babautismuhan. Yun yung Espiritu ng pagkukupkop sa English, Spirit of Adoption. Lalakip ngayon yon dun sa iyong Espiritu na tinatawag sa Biblia na pagkataong loob. Nakasunod ka, Brad Danny? Amen po, kapatid ni Eli. Yun Basahin mo yung 8:16. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya sa 15, sumisigaw tayo na Aba Ama. Pag tinanggap na natin yung espiritu ng pagkukupkop, which in English is the spirit of adoption. Pag binigyan na tayo ng Diyos ng espiritu ng adoption o ng pagkukupkop, sana dapat nasalin sa Tagalog yan, espiritu ng pag-aampon. Aampunin ka na ng Diyos bilang anak niya, bibigyan kanya ng espiritu ng pag-aampon o spirit of adoption, mararamdaman mo ngayon na anak ka ng Diyos, kaya sisigaw ka na sa iyong loob na Aba, Ama. Ano sabi ngayon doon sa 16? Ang espiritu rin ang nagpapatotoo. Kalakip ng ating espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Without that spirit, hindi mo mararamdamang anak ka ng Diyos Para maramdaman mong anak ka ng Diyos, yung pagkatao mong loob na espiritu, lalaki pa nung espiritu na yun na galing sa Diyos. Ngayon,
pag nagpakasama ka, yung espiritong ibinigay sa iyo sa bautismo, nalalakip doon sa espiritu mong pagkataon loob, pag nagpakasama ka, aalisin uli yung espiritu na yon. Yun yung nasa 5 ng unang Korinto. Basahin natin ang unang Korinto 5:3. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Akin niyang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang bibigyan natin ng komento ang yung sinasabi ni Haring David ng magkasala at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ito ba ay isa lamang sa mga espiritu ng Diyos o tumutukoy sa Espiritu Santo? Panoorin muna natin ang sinabi ni Brad Ellie. Kasi naisip ko nga, Para yung pagkataong loob na yon ma-fortalize, mapatibay Amen. sa pamamagitan ng espiritu na ipagkakaloob. Alam nyo, dito nagkakamali ang marami kasi. Basahin mo nga yung 51 Gs ng awit, Sis Luz. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong banal na espiritu sa akin. Ayun, huwag mong bawiin yung banal na espiritu mo sa akin, sabi ni David. Merong salin, huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Pag nabasa yung santong espiritu, ang ating paniwala agad na iisip, yung Espiritu Santo. Hindi. May banal na espiritong galing sa Diyos na ibinabahagi sa atin. Hindi eksaktong mismo yung Espiritu Santo. Hindi ako sang-ayon sa sinasabi ni Brad Ellie na ang tinutukoy ni Haring David ay hindi Espiritu Santo. Kung ating iimbestigahan ang mga salin ng Biblia ay almost 100% ay tumutukoy sa Espiritu Santo. Kaya ang tinutukoy mismo ni Haring David ay ang Espiritu Santo mismo na lumalakip sa kanyang mga propeta at sa kanyang pinahiran, gaya ni Haring David. Kaya mga maraming kaalaman ay siyang nasulat sa aklat ng mga awit na patunay na kinakasihan siya ng Espiritu Santo. Kaya nang iwanan ng Espiritu Santo si Haring Saul ay nawala ang basbas sa kanya at pinalitan siya ni Haring David. At tungkol naman sa usapan ni na Jesus at Nicodemo, basahin muna natin ang mga talata sa Juan Kapitulo 3, versikulo 3 hanggang talatang 6. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Nicodemo, "Paanong maipanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak?" Sumagot si Jesus, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga." At kung ating susuriin ang talatang 5, hindi yan tumutukoy sa bautismo sa tubig. Sorry kung hindi ako sumasaayon kay Brad Ellie. Ang usapan kasi dyan ay ipinanganak. Yun ba ang bautismo sa tubig? Ang tubig kasi ay simbolo ng paglilinis, at ang espiritu ay ang paglalakip ng Espiritu Santo upang maging mga anak tayo ng Diyos. Basahin natin ang mga katotohanang talata. Juan Kapitulo 1, versikulo 12 hanggang 13. Datapuat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 23.
Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ang ibig sabihin, hindi tayo ipinanganak sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Walang pagkakaiba kung papaanong naging anak ng Diyos ang Panginoong Hesus. Awit Kapitulo 2, versikulo 7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Malinaw na ang Panginoong Hesus ay ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng bautismo sa tubig? Ipinaliwanag ni Pablo ang kahulugan ng bautismo sa tubig bilang pakikiisa sa kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ni Kristo. Basahin natin. O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kaniyang kamatayan, ay magkakagayon din naman dahil sa kawangisan ng kaniyang pagkabuhay na maguli. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Kaya ang bautismo sa tubig ay hindi ang kapanganakan muli. Ang kapanganakan muli ay ang sinasabi ni Pedro, ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ano ba ang ibig sabihin ng nasa Juan Kapitulo 3, versikulo 6, ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga? Tama naman si Brad Ellie na ang laman at dugo hindi yan makakapasok sa langit. Yung tinutukoy ba sa laman dyan ay laman at dugo? Hindi. Malinaw naman ang talata na yan ay pagkukumpara sa laman at sa espiritu. Sa Biblia ay hindi nagkakasundo ang laman at espiritu. Basahin natin. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu, at ang espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Kaya magkaiba talaga ang ipinanganak sa laman at ang ipinanganak sa espiritu. Ito ay ayon sa aking obserbasyon. Kung nagkaiba man kami ng pananaw ni Brad Ellie, ang aking sinasabi naman ay naaayon rin sa Biblia. Kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, share, and comment. At maraming salamat sa inyong suporta upang manatiling buhay ang aking channel. Maraming salamat sa panonood.